Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. At babatiin ko na agad ang mga taga North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello, hello po kayong lahat dyan. At siyempre, sa lahat ng mga area leaders, group leaders, whatever leader you are, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat at masayang umaga. At ako ay lagi naman sabi nga tuwing ako'y pupunta dito sa CSI ay ako po ay sumasakay at ako'y nagagalak dahil naka-encounter ako ng isang Christian. Oh, Christian, parang ang tingin mo hindi ka na mag-share, no? Pero yun ang ano sa akin, sisiguraduhin ko na Christian siya. Oo. Sasabihin ko lang, i-review lang kita sa kaligtasan. At nung tinanong ko na siya, hindi pa pala siya ligtas. Kaya, ano ko rin sa inyo yun, huwag kayong maaano kung sabihin sa inyong Christian na siya. Siguraduhin yung Christian na ang inyong mga kausap. Kasi, maaring kilala nila ang Panginoon, pero wala pa sa puso. Anyway, maraming salamat at medyo nag-iisa ang Julie Castro. Pero lagi ko naman kasama ang Panginoon at yung mga nagwagwapuhang audio man dito sa ating simbahan. Pinangungunahan ni Sir, ano ba pangalan mo, Iho? John Kilayko. At siyempre, nalilimutan ko, Sir Rumir Rodriguez. Bahala ka na kung sino ilalagay mo. Anyway, congratulations dahil ako ay naantig ang aking natutulog na spiritual life. Hindi. Nagustuhan ko yung devotion mo kanina, ha? Oo. Minsan-minsan lang yon. Pero at least nagle-level up ka na. Ay, naku. Nagsalita pa ang Julie. Anyway, basta ako, nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandoon na yung ma-encourage mo lang ang isang mananampalataya o malaking bagay yon. Hindi naman kailangan maano mo silang lahat. Pero ako po ay natuwa dahil kanina ay umano yun sa puso ko. Oo. Kasi natuwa ako eh. Maganda ang gising ng lola. Walang masakit, walang kung ano-ano. Kaya maraming salamat sa Panginoon. At siyempre, bago muna ang gusto kong batiin. Babati muna ako habang naghihintay tayo ng sponsor muna. Sino ba maunang mga sponsor dyan? Yung muna nandito sa studio. Yung mga active live audience. Ma'am Leonor Giray, happy birthday. May natikman ba tayo? Ngayon. Okay. Sino ba ang asawa niyan? Hindi man lang pinararandam na birthday ng kanyang asawa. Mamaya pa? Okay. Sorry po. Mamaya pala. Kasi wala ako mamaya. Anyway, ano ba pangalan mo, Iya? Ikaw. Anyway, meron tayo isa dito. Hindi ko marinig ang pangalan. Si Ivy. Hello. Good morning, Ivy. At nandito na ano pala tayo, sponsor muna. Binabati ko ang Hairmate Salon sa pangunguna ni Ma'am Leila Arevalo, Gerald Arevalo, yung mga anak niya, sama na natin lahat. Kasi pag yan nag-service sa akin, kasama lahat. Pati yung aso. Anyway, maraming salamat at
medyo namimiss ko na rin ang Mylins Kusare, Kusare Marketplace, na, n- Rollins Marketplace. Kailangan ko po ng green broccoli and ah ano tawag dito? Cucumber. Okay. Anyway, sino pa? Ma'am Rhea Espiritu. Buti hindi ka nagdala ngayon. Di ba dapat magdadala ka ng banana cake? Wala po ang Conrad. Oo. Kasi meron siyang mahalagang gawain. Mas mahalaga kesa dito sa IP. Anyway, whatever. Sino pa? Si Kristiyanong pamilihan. Hindi ko pa na-try ang Kristiyanong pamilihan. Pero yan ang mga ano daw dyan. Pagsusukatan mo nga itong mga ano dito, mga audio man, at saka yung nag-isang host, nako-host. Wala pa akong, siguro kaya hindi magawa, kasi wala tayong mga sukat. Di ba? Ganun lang yon. Ano nga naman magsusukat yung pamilihan, mga Kristiyanong pamilihan kung wala kayong mga sukat. Anyway, pasensya na kayo, nag-ano lang, nag-advertise lang, nagagalit pa, no? Anyway, ano na ba? Sino pa? Kasi, ano? Want to give? Souvenirs. Want to give souvenirs? May question mark? O, mga souvenir items. Oo. Mamayet Legaspi ang kanyang press egg. Genesis Castillo ang kanyang mga name it. Gagawin niya sa inyo. Ganun katindi ang pangangailangan ni Genesis. Anyway, hindi yung mga pastil, mga ganyan-ganyan. Oo, parang ang kahapon medyo naano ko kasi ang kanyang kahapon ay chow pan. Ang chow pan niya, yung nasa taas, hotdog. Oo. Di ba usually doon sa ibang binibilan natin ng mga chow pan ay siomai. Sa kanya hotdog. With cheese pa yun, ha? Oo. Oo, ang sarap. Pinatikman ako ni Rygen. Rygen ba yan? Okay. Sino pa? Ma'am Ses, ang getaway. Ano? Wellness getaway. Doc Lani, ang kanyang dental clinic. Beng Dingding, ang kanyang siomai factory. Ang kanyang factory na nauubusan ako lagi. Anyway, sino pa? Si John Negado, ang kanyang puto pau. Parang wag na natin banggitin si Joji Lacson, hindi naman nagbibigay yun. Hindi ko na nga nalalasahan kung ano yung calamares na yan eh. Anyway. Sino pa? Wala man lang ako dito sharper than two-edged sword. Barbershop. Kanino ba yung sharper than two-edged sword? Kay Sam ba yun? Sharper ano?
sharper than sword, a two-edged sword, barbershop. Yun po, sa mga ano lang po yun, mga full-time. Kaya mga gwapo ang mga full-time. Pag lumabas na, sino pa? Bilisan nyo at matatapos na. Dumating na ang atin. Alam na nila yan, 7-Eleven. Convenience store. Tama ba yun, 7-Eleven? Ay, nagwawala na ako dito. Anyway, pasensya na po kayo. Sobra lang po ang tuwa ko. Kasi hindi na ako nag-iisa. Nandito na yung kasama ko. Anyway, batiin ko na sina Joy Agnes Estolonio, Ma'am Linda Quiñones, Ma'am Sir Jeffrey Onsat, Ma'am Mylene Cusare, Cesar Dejos. Ayan, nawala. Kung ano-ano na naman napindot ng lola. Anyway, ba't gano'n nawawala ako? Ba't nawala? Mamaya na, pag nandito na yung kasama ko, tawagin ko na kasi mahaba-haba na rin. Ano? Bigyan mo nga ng intro. Nandito na pa ang pinakamaganda. Kapipitag. Ma'am Ces Ramos. Good morning, ma'am. Good morning. Sama yung camera. Yun. Pareho tayo naka-yellow. Ano ba yung pinakamaganda na yan? Pinakamaganda na. Pinakamagandang bungad. Pinakamagandang dietitian, nutritionist, yes, and of course. Mother. Yes. Isang mapagpalang umaga muli sa bawat isa. Isang magandang Friday ulit. At tayo ay muling nakabalik. Salamat sa Panginoon. At tayo ay muling pagpapalain sa ating topic ngayong umaga. Oo. Medyo parang ang ganda na naman yung topic. Yes, maganda naman talaga lagi, 'di ba? Lahat ng topic sa IP ay maganda at talagang magkakaroon tayo ng mga panibagong kaalaman patungkol sa kalusugan. Oo. Asan yung ating screen? Ayan. Ayan. Yan. Siyempre, ano to napapanahon ngayong karamdaman, di ba? Ang dami ngayon na nakakasakit sa yung ating respiratory system. Ubo-sipon, trangkaso, ano pa ba? Pneumonia, di ba, Doc? Ayan, marami tayong maraming mga cases ngayon. At actually, kasama na sa top 5 ba? Parang rinig ko top 4 na sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. O hindi lang mga Pilipino, pati sa ibang bansa, ang pneumonia. Diba? So, ayan, marami tayong ngayon, marami tayong pag-aaralan about respiratory system. Kung ano ba yung nutrition, ano ba yung tamang nutrition na para maalagaan natin yung ating respiratory health. Diba? So, syempre, kailangan natin malaman, ano ba yung respiratory system natin? Ayan yon. Okay, so actually, dati na rin na-discuss ito, pero meron akong mga karagdagan na mga latest na information regarding sa nutrition when it comes to respiratory health. Yan. So, ito yun. Ito yung, kumbaga yung sa upper body natin yan, yung main organ na napapaloob sa ating respiratory system ay yung lungs. Ayan. So, yan yung mga, syempre yung lungs, dalawa yan, may left and right. Tapos, merong mga kaakibat na mga iba pang organ na kasama niyan. Yung mga diaphragm, trachea, pharynx. So, yan yung ating respiratory system na kailangan nating alagaan to prevent yung mga respiratory diseases. Diba marami hindi lang pneumonia, marami din yan. Yung mga bronchitis, emphysema, diba? So, ang daming health conditions na pwedeng makuha
ng ating respiratory system. At isa nga yung sa nakakamatay ngayon, yung pneumonia. Nagsisimula sa simpleng ubo, simpleng, kumbaga trangkaso kung tawagin trangkaso di ba? Hindi mo alam ano na pala, kumbaga severe na pala tapos napunta na sa pneumonia. Okay, paano ba siya maiiwasan na hindi lumala or paano natin palalakasin yung ating respiratory system? Okay. So meron tayong mga ways or steps or yung mga paraan or mga lifestyle na kailangan gawin para mapanatiling healthy ang ating respiratory system, especially yung lungs. Okay, number 1, stop smoking. So kaya yung nag-i-smoke pa rin or talagang nag-i-smoke pa rin, tigilan nyo na. Okay? Stop. So walang sinabi ritong quit or walang sinabing limit, sinabi stop or quit. Okay? Quit or stop smoking and stay away from second-hand smoke. So, kung hindi ka man nag-i-smoke, meron tayong mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho na nag-i-smoke. Stay away from them. Iwas tayo. Huwag na tayong sumama sa kanila. Pag alam mo talaga na heavy smoker itong kasama mo, katrabaho mo, wag na. Wag na tayong, kumbaga parang sumama pa sa kanila or talagang makihalubilo, kumbaga. At wala naman talagang ibibigay o idudulot ng mabuting yan sa ating kalusugan. Yes, actually, aminado rin naman even the smokers themselves, di ba? Alam talaga nila yung bad effects ng smoking. Kaya nga, di ba, they still try to quit. Although talagang mahirap, pero may mga ways naman tayo na pwedeng gawin para ma-prevent or talagang ma-quit na natin yan. Kasi alam mo na di ba? Ikaw ba naman kung talagang nasa matinong pag-iisip ka, alam mo na ikakapahamak mo or alam mo na yung resulta, di ba? Tapos hindi mo pa gagawa ng paraan para matigil, di ba? So, lahat, kung may mga nag-i-smoke pa rin or may mga loved ones tayo na talagang hirap na tanggalin yung smoking, tulungan natin sila. Okay? So, yun. Hindi lang yung smoking. Okay. Pangalawa, avoid indoor and outdoor air pollution. So, hindi lang ito sa smoke hindi lang sa yung nicotine nung sigarilyo. Meron din tayong mga pollution sa air natin, even inside our house, di ba? Merong pollution, merong dumi. Madumi yung bahay, hindi nalilinis masyado. So, kailangan din ma-maintain yung kalinisan sa ating tahanan. Tapos, pati dun sa outdoor, kumbaga parang yung pollution outdoor, ano ba yun? Siyempre, di ba, kapag nasa labas ka, exposed ka talaga sa mga air pollution sa kalsada, yung smoke ng sasakyan, kumbaga pwede rin sa workplace mo, kung yung workplace mo talagang exposed sa mga yung hangin na hindi maganda, di ba? So, iwas din tayo doon. Kumbaga, may mga talagang hindi maiiwasan, pero as much as possible, iwas, tapos pangalagaan yung sarili para hindi tamaan ng sakit. Or kung tamaan man, hindi malala, parang gano'n. Okay. Kailangan maglinis ng bahay. Yes, maglinis talaga. Magsimula sa tahanan di ba? Para tilihin, maliit. Kung kaya ng budget, mag-maintain tayo ng air purifier sa ating tahanan, di ba? Para panglinis ng air. Okay. Number 3 naman, avoid exposure to people who have flu and other viral infection. Para naman sa mga tao na talagang alam mo na may karamdaman ka, may sakit ka, inuubo ka, i-isolate mo na yung sarili mo. Huwag ka huwag ka nang pasaway na labas ka pa ng labas, tapos nakikihalubilo ka sa mga ibang tao, tapos wala kang mask, di ba? Parang be responsible. So kung may masama na yung pakiramdam, inuubo ka na, huwag ka nang masyadong mag-expose sa labas para hindi makahawa. Tayo naman, yung mga walang karamdaman, tapos alam mo na may karamdaman yung isa na inuubo, tapos tingin mo talagang hindi responsable na walang mask, hindi siya maingat,
iwas ka na lang din. Huwag ka nang magpa-expose. Ayun, 'di ba ang turo sa atin magmula pa nung pandemic, 'di ba, ano na, 5 years ago na. Grabe ang bilis na 5 years ago na yung COVID 'no? Pero hindi natin alam until now, ang dami pa ring mga viruses, ang dami pa ring mga viral infections na kumakalat na, kailangan pa rin nating maging ano, maging aware, okey? Maging maingat dun sa na hindi tayo makakuha ng mga viruses. Okey. Next, eto, siyempre kasama pa rin lagi talaga 'to, hindi nawawala 'to, eh. Even, halos sa lahat ng mga topic ng nutrition, 'di ba, lagi kasama yung exercise. Kasi ito, eh, napaka-ano 'to, kumbaga gasgas ng gasgas na nito na kasama talaga sa pagkakaroon ng healthy lifestyle ang regular na ehersisyo, okey? It doesn't mean na kailangan pumunta ng gym o kailangan bumili ng mamahaling gamit para makapag-exercise. Yung ano lang, just move around, galaw-galaw kumbaga. Sabi nga nila, galaw-galaw para hindi pumanaw or hindi agad pumanaw. Kasi lahat naman tayo papanaw talaga. So, Mga para stretching hindi yes, exercises. stretching, talagang, kumbaga, 'wag mong palilipasin yung 1 oras na diretsong nakaupo ka. 'Di ba sabi nila 2 hours daw, eh, sa'kin hindi, 1 hour lang. Hindi po puwedeng, straight na 1 hour na nakaupo or walang ginagawa. So, do something. Pagka feeling mo na talagang 30 minutes ka na nakaupo, tumayo ka na tumayo ka na agad. Mag-isip ka ng gagawin, pagganahan mo yung katawan tsaka yung utak, 'di ba? Mag-isip ng gagawin na hindi ka lang talaga dire-diretsong nakaupo. Okay, do something. And I'm sure naman talagang actually ano, eh, madaming ano, eh, madaming gawain, 'di ba, Dok? Madaming gawain, eh, ewan ko lang sa iba. 'Di ba, Dok? Madaming gawain, eh, hindi po puwede na straight ka talaga ng 1 hour na wala kang hindi ka kikilos, eh, 'di ba? Yun na lang sa work, 'di Oo, ba? oo. May ginagawa ka do'n. Oo, trabaho mo, eh, 'di ba? Hindi Oo. lang yung mind mo yung gumagalaw, pati dapat yung physical. So, halimbawa, o 'yan, kukuha ka ng tubig, punta ka ng CR. So, hindi naman po puwede na talagang straight na walang Oo. walang tayuan, 'di ba, Dok? Oo, saka tayong mga parents, lalo Oo, ng yes, lalo nanay, mga hindi mothers. mawawalan 'yan. Hindi mawawala. Bukod pa dun sa trabaho mo, meron pa tayong mga ibang chores pa na kailangan gawin. Halimbawa, wala kang trabaho, rest day mo sa work. 'Pag nasa bahay ka lang, hindi rin natapos ang trabaho, 'di ba? Actually, yun tayo, eh, Unless tamad ka. tamad. Oo. Talagang yun na yung term dun, eh, tamad. Oo, yun na yun. Yes, oo. Even ako kapag wala akong work, wala akong outside work, wala akong trabaho sa labas, 'pag nasa bahay naman ako, actually mas maraming trabaho sa bahay. Sa totoo lang, mas marami. Hindi rin ako napapakali kapag yung work from home, 'di ba? Halimbawa, work from home ka, puro ka ano lang online, email or chat or call. Hindi rin, eh. Nandiyan yung tatayo ka para magsalang ng labahan. Tatayo ka para magbabad ng mga puti, ganyan. Tatayo ka para magwalis, 'di ba? So, hindi talaga natatapos. At saka actually, wala tayong excuse para hindi kumilos, 'di ba? Totoo 'yan, eh. Even bata, matanda, or kung sino ka man, wala tayong excuse para tayo ay hindi gumalaw-galaw. Except na lang siyempre kung talagang may karamdaman ka, na hindi ka talaga makabangon or kailangan, nakahiga ka lang, except 'yun, 'di ba? So, yun, Ma'am, exercise. nakita ko na ano, eh, kasi 'pag talagang tinignan mo ang gawain sa bahay, Oo, maano ka talaga, ah, hindi ka hindi ka gaganahang gumawa. Pero oo. ang suggestion ko is, siguro mas ako, tinatry ko na every week para hindi ka masyadong ano, dito muna ako sa salas. Oo, isa-isahin natin. Sa susunod dun sa Oo. bedroom, Oh, dito sa okey, tama 'yan. kitchen. Ganyan din ako, Dok. Oo, kasi 'pag inano mo ng isang araw yon talagang Wala, pagod din, maano, oo. sa pag-iisip mo pa lang pagod ka na, eh. Yes. Pero pagka inano mo lang na dito ka lang, Mm. tapos sa next ay dito ka na naman, Oo, hindi ka mapapagod at yes. mag-e-enjoy ka Enjoyable. pa. Enjoyable sa'yo yung Oo, ginagawa mo. gawin nating enjoyable.
Kasi Tama. sa lahat ng gagawin natin, mag-enjoy Yes, tayo. enjoy natin. Nakakapagod talaga yung gawain, pero para sa atin yun eh, 'di ba? Unang-una, naging healthy ka kasi gumagalaw ka eh, 'di ba? Pangalawa, syempre malinis yung bahay mo. Oo. Hindi madumi. Tsaka iba yung pinapawisan. Correct. Iba Oo. talaga yung feeling. Iba Iba yung yung feeling. pinapawisan ka dahil may ginagawa kang ano. Yes, Pero oo. yun, malaking bagay po Pero yun. yun pa rin, 'pag napagod, magpahinga. Hindi naman sinasabing talagang i-push mo yung sarili mo na, "Pagod na ako." Puwede kang umupo, puwedeng mag-nap, 'di ba? Hindi bawal actually yun. Hindi bawal mag-nap, hindi bawal umupo 'pag napagod. Okey, pero siyempre pagkatapos mo mag-rest, kilos na ulit. Basta 'wag mo palilipasan yung isang oras na dire-diretso ka ng nakaupo, yun yung suggestion ko. Tsaka masisipagin ka kasi kapag fire up yung ano mo, yung dugo mo, talagang buong araw talagang magsisipag ka eh. Lalo na pag meron kang maliit, Oo, may baby ka, may bata, talagang pag natutulog oo. yan, gagawa ka na. Double your time Yes, para gumawa. mag-aasikaso ng mga anak, Oo. 'di ba? So, exercise na yun para sa ating mga mommies, yung Oo. gano'n. Okey? Okay. Malinis na yung bahay, maayos, healthy ka pa, 'di ba? Panglima, yan, eat a healthy balanced diet. Make sure na yung daily requirement natin sa nutrients ay kumpleto araw-araw. Okay? Hindi pa pwede na, oh, Monday puro protein lang ako, 'di ba? Tuesday na ako manggugulay tsaka magpuprutas. Hindi. So dapat araw-araw ay balance ang ating diet. Lahat ng necessary nutrients ay nakukuha natin sa araw-araw. Okay? Mamaya, yung mga isa-isa natin mga nutrients. Okay. Pang-anim, nako, kaakibat yan ng 4 and 5. Kapag regular ang exercise, balance ang diet, mame-maintain ang ating healthy weight. Okay. Kaway-kaway, taas ang kamay sa mga struggle pa rin sa pag-maintain ng healthy weight, di ba? Ang dami dito, ang daming struggle. Meron diyan, malayo pa yung goal, pero kumbaga nasa proseso. Wag Oo, mawawalan 'wag ng pag-asa. mawawala, oo. Meron naman diyan konti na lang ma-achieve na, di ba? Meron naman diyan na wala pang ginagawa, kumilos na, di ba? Gawin natin ito yung number 4, number 5. Tapos ang result niya yung number 6. Oh, di ba ang Ma'am, galing? actually, para lang paalala, no? Oo. Hindi lang to sa mga babae. Yes. Sa mga lalaki rin, Even sa oo. mga bata, Sa mga kasi may mga bata, bata sa ngayon bawat isa overweight sa na. atin. Kasi parang Oo. feeling no iba, hindi nakikinig eh. Kasi Oo. sa inyo lang yan. Sabi nila, Mga oo. babae lang kayo. Oo, sabi Pero nila. anyway, para sa babae at lalaki to, kailangan Lahat. lagi tayong ayos sa ating, lalo na sa ating respiratory. Yes, Oo. oo. Kasi ano 'to, eh, kapag tinamaan yung lungs mo, wala na. Hirap ka huminga, ubo ka ng ubo, marami kang hindi magagawa. Kapagka may tama tayo sa ating may tama talaga. Yan, maintain a healthy weight. So, isa yun sa mga ways to prevent or to keep our respiratory system healthy. Tamang timbang. Okay, ito naman, siyempre kasama din ito. Hindi naman na, "Ay wala akong nararamdaman, ano na, okey na ako." Hindi kasi minsan nga may mga sakit na walang sintomas, 'di ba, Dok? So, see a doctor for annual, kahit annual man lang, kahit hindi every 3 months or every 6 months, kahit once a year man lang, okay? See a doctor for annual physical exam or medical check-up. Kahit po wala tayong nararamdaman, magpa-check up po regularly, especially kung nandun na tayo sa edad na 'di ba? Kung nasa mga 40s, 'di ba? Nasa 50s na at lalo na yung mga matatanda. Every 3 months, minsan every 6 months nagpapa-check up. Lalo na kung meron tayong history or meron ng medical condition. Huwag natin kalimutan 'yan, 'di ba? So itong 7 'yan, 7 lang ba? Meron pa pala. 8, meron pa tayong 8. Take deep breaths. Kumbaga kasama 'to sa regular exercise yung mga ano, yung mga tawag dun yan, yes, yung mga breathing exercises, stretching, kasama yan. Pang-siyam, yung wash your hands. Naku, very elementary. Even, even nga, di ba, sa bata, preschool, tinuturo na, wash your hands regularly.
It's one of the best ways to avoid the spread para hindi na kumalat, di ba? Kung may nahawakan ka man na hindi ka aware, pagka regular yung paghugas mo ng kamay, posibleng matanggal na yung mga viruses or bacteria. Okay? Number 10, syempre, get vaccinated. Ito naman yung number 10, additional lang to. Kumbaga, pang-boost ng ating immune system. Nagawa mo na yung from 1 to 9. Yung number 10 ay additional na, kumbaga, prevention. Magpa-vaccine po. Meron naman tayong mga, di ba, vaccine. Di ba? Even mga doctors naman Lalo na sa nire-recommend. ating mga health center. Yes, Marami. oo, Libre may yan, mga libre. may, Oo. yung mga pneumococcal vaccine, yung mga anti-flu, ganyan. So, meron tayo dyan. Magpa-vaccine tayo. Talk to your doctor or any health professional na kung ano yung shots na po pwede sa'yo, sa age mo, at sa medical condition mo. Kasi hindi naman pwedeng lahat din magpaturok na. Kasi posible na may allergy ka sa ganong turok, di ba? Or conflict dun sa medical condition mo. Talk to a doctor first before ka magpa-shot. Okay? So, meron tayong specific na mga vaccine para sa respiratory health. So, talk to your doctor. Okay. A healthy diet. Ito na. Ano ba yung healthy diet? Siyempre, nutrition tayo ngayon, no? Ano ba yung specific na kailangan gawin natin to make our respiratory system healthy? Number 1, fruits and vegetables. Talaga lagi number 1 to, no? Eat a variety. Pag sinabing variety, maraming klase. Hindi lang isang klase. Hindi lang, ang kinakain ko lang carrots lang. Puro lang ako carrots araw-araw. Okay? Try to make it a point na yung vegetables and fruits mo ay variety. Kasi syempre, may mga specific kind of vegetable na mayaman sa ganitong vitamina. Di ba? Meron naman, pag ito lang yung pinafocus mo, ayan lang yung pinafocus mo, kulang sa vitamin C yan, walang vitamin C yan. So, ganun. So, kaya sinabing variety para kahit papaano, makuha natin yung hindi man lahat or yung mas maraming nutrients. Diba? Kasi nga variety yung ating kinakain. Include natin dyan, dark green leafy vegetables, peppers, tomatoes, basta maraming klase. Yun. Makulay, kumbaga, rainbow Lalo color. na dun sa may mga medical conditions Yes, oo. na hindi lahat ng prutas pwede. Hindi lahat ng Correct. vegetable pwede. Yes, Pero oo. alamin nyo kung anong Yes. condition nyo, medical condition nyo, Mm-mm. dahil meron din pong bawal. Yes. Oo. Kasi, but on a general basis, di ba, variety of fruits and vegetables every day. Okay? So, maintain natin yan. Pangalawa, whole grain. Ito lagi naman to di ba? To maintain a healthy weight, to maintain a good yung stomach natin. Whole grain is the best choice. Eat whole grains like brown rice. Pag sinabi kasi yung whole grain, ito yung mga hindi processed, unprocessed food, basically. Whole grain, yung mga, basta hindi refined. Okay? Yan, oatmeal, yung mga talagang high in fiber actually, ito mga whole grain. Oo, tawag nila rolled Rolled oatmeal. oats, yan. Brown rice, tapos yun yung ating kailangan i-focus. Actually, yung mga whole foods, yun yung ating i-focus pag sinabing whole grain. Ito naman, good source ng carbs, pero mayaman din sa fiber. Pangatlo, protein. So, kailangan din, syempre, one of the best ways para maging strong yung ating respiratory health, kumain tayo ng protein-rich food, pero hindi high in fat. Kasi mayroong mga protein na high in fat. So, ito, protein-rich food, like yung eggs, fish, poultry, nuts, dried beans or peas. Yung mga yan. Okay? But again, kung may specific health condition, may mga ilan dyan na bawal. Alamin natin kung ano yung bawal. Tapos yun yung i-focus natin, yung hindi bawal. Okay? So, protein-rich pero hindi mataas sa fat. Number 4, healthy fat. Yan. Pwede pa rin mag-fats pero yung healthy, sample nun, yung mga good quality fats like extra virgin oil, nuts, nut butters, seeds, and avocados. Ito yung mga healthy fats na talagang magpapalakas ng ating respiratory system. Lahat naman ng yan, pwede, kumbaga, lahat ng yan, available sa atin sa palengke, sa supermarket, di ba?
pwede mo siyang makita. Hindi siya mahirap gawin. Kasi nga available yung mga ingredients na yan. Okay? Number 5, fiber. Bakit in-specify na yung fiber dapat 20 to 30 grams of fiber from fruits, vegetables, legumes? Imagine that, no? Imagine mo lang na makain mo yung fruits and vegetables, healthy fats, protein, o sa isang araw, hindi imposibleng makuha mo yung 20 to 30 grams of fiber sa araw-araw. Basta lang gawin mong variety yung iyong pagkain. Mayaman sa whole grain, mayaman sa fruits and vegetables, hindi malabo na makuha mo tong 20 grams of fiber sa isang araw. 'Di ba? So, hindi imposible yan. So, gawin natin yan. Challenge natin yung sarili natin. Okay? Number 6. So, kailangan din natin na merong antioxidants, rich foods. Ano-ano yung mga yon? Yan. Yung mga mayaman sa vitamin C, vitamin E, and carotenoids. Diba? One of the best ways to maintain a healthy respiratory system is load up din tayo ng mga antioxidant-rich foods. Okay? Number 7 naman is omega-3. Ito yung mga healthy fats na galing sa mga fish. Na galing sa yung lamang dagat. Yan. Eat oily fish. So, sample niyan, yung mga taba ng bangus, salmon, shellfish, meron din yun, di ba? Soy, meron din yung mayaman din yung sa omega-3 fatty acid yung soy. And then, pati yung mga leafy green vegetables. Okay? So, yan. Kumbaga parang pag tinignan mo naman, attainable, doable. Kumbaga, di ba, Dok? Hindi siya mahirap gawin, hindi mahirap hanapin yung mga pagkain na yan. Kumbaga, Available sa lahat. available. Pumunta ka lang ng palengke, lahat nandun yan di ba? Pumunta ka ng palengke, nandun yung isda, andun yung fruits and vegetables, di ba? Andun yung mga protein, di ba, Dok? Kumbaga, isa puntahan mo lang, one-stop shop, pwede mong makuha yung from number 1 to number 7, di ba, Dok? Yan. Even the number 8, so specifically sinabi rito, nagpapalakas ng respiratory health yung magnesium. Di ba? Kaya nga kapag meron tayong bronchitis, may ubo, kasama sa vitamin supplement na pinapaload up yung magnesium. So, hindi lang to during or meron ka ng sakit, it will also prevent. Kung magkaroon ka naman ng sakit sa lungs, kung meron man, hindi siya lalala ng sobra na mauuwi sa pneumonia, di ba? Kumbaga, pag mataas talaga malakas yung immune system mo, mayaman ka sa mga ganitong foods, mapiprevent na lumala yung anumang nagsisimulang respiratory disease sa atin. So, malaki talagang tulong ang magkaroon tayo ng ganitong klaseng mga pagkain. Okay? Number 9, meron pa tayo. Di ba? Garlic and onions. Pero syempre naman, di mo naman kaya kainin ng buong garlic lang na ihalo natin yan sa ating mga lutuin. Meron naman tayong mga, kumbaga may mga recipes na kailangan maraming garlic, di ba? Meron din kailangan maraming onion. So meron ding, kumbaga health benefits. Eat garlic and onions which contain, ano bang meron sa kanila? Meron sa kanilang sulfur compounds that can reduce inflammation in the airways. O, di ba? Magpapaluwag ng paghinga natin. Yun pala yun. Yun pala yung nagagawa ng garlic and onions dahil sa sulfur compounds niya. Akala lang natin, pampalasa. Oh yes, pampalasa lang. Akala lang natin pampaano lang ng high blood, pampababa. Yung garlic, nagkakaya ka ng garlic, di ba? Pwede rin pala to, Dok, sa pampaluwag ng paghinga. Di ba? Yung garlic na yan. Di ba? Grabe pala. Ang daming health benefits ng garlic. Pang-10. Anong oras na ba, Dok? Okay pa. Number 10 ay berries. Yan, grabe. Ang daming health benefits ng berries. Although mahal, di ba? Pwede natin siyang isama pakunti-kunti, di ba? Eat berries. Which, ano bang meron sa berries? Meron siyang anthocyanins and antioxidant that can slow down. Ayan, yung inflammation in the lungs. Grabe, no? So imagine, kung meron kang
inuubo-ubo ka na, tapos suspetsya mo may pneumonia ka na. Ito yung mga kailangan mo lang kainin, di ba? Nakakatulong siya. Bukod dun sa ipaiinom sa yung gamot ng doktor, samahan mo ng mga pagkain na to. So, para Like sa mga... strawberries. Yes, strawberries. Blueberries. Ano bang pinakamurang berries? Strawberry. Medyo mahal din, no? Mahal Lalo na kung ngayon. imported, di ba? Pero yung mga yan, kahit konti lang siguro, tapos isama mo sa mga ibang ingredients na medyo mas mura. Okay? Pang-11, di ba? Naka-specify pumpkin. Huwag nyo na isipin yung pumpkin, kalabasa na lang. Ayan, so, pumpkin contains carotenoids which have anti-inflammatory and antioxidant properties din. Imagine, no, ang dami-dami klaseng pagkain. Kung ayaw mo ng berries, edi mahal, doon ka na lang sa kalabasa. Doon ka na lang sa garlic and onions, di ba? Doon ka na lang sa fruits and vegetables. Di ba? So, kumbaga, itong variety of foods na to, pwede kang pumili, pwede mong kung ano yung mas available sa'yo or yung mas kaya ng budget. So, pwede mo siyang makuha. Pwede mong magawa pa rin na magkaroon ng healthy diet kahit low budget tayo. Okay. Meron ako i-share ng mga specific role. Specific role ng specific vitamin sa ating lungs. Vitamin A. Pag vitamin A deficient tayo, meron tayong pwede tayong makakuha ng asthma. Di ba yung asthma, related dyan sa di ba? Sa lungs din. So, yan. Pag kulang tayo sa vitamin A, talagang tayo, at risk tayo sa mga lung problem, lung diseases, yung paghinga, yan, yung kung may asthma ka, pwedeng maging severe kapag kulang tayo sa vitamin A. So, wag tayong magpa-vitamin A deficient. Mag-load up tayo ng vitamin A. Kung hindi talaga kaya sa diet, pwede mag-supplement. Okay, number 2, vitamin C. Siyempre, lagi yan, di ba? Ano yan? To prevent yung lumala, yung colds, lumala yung ubo, yan kasama. Vitamin C is another important micronutrient for the immune response in the lungs. Meron tayong study, marami na, especially sa mga elderly, no? Yung patients na may pneumonia has shown that treatment with 2 doses of vitamin C was able to reduce severity. Kumbaga, hindi lumala at hindi na uwi sa pagkamatay yung doble ng dose ng vitamin C. I think naman, alam na ito ng karamihan, di ba? O kailangan ko ng vitamin C. O, 1,000 mg a day, di ba? Yung double dose yun eh. Kasi usually 500 mg lang. Ginagawa nilang 1,000 mg. Okay? Yung vitamin C natin. Yun yung kailangan nating i-load up to prevent severity ng ating mga lung problem. Number 3, vitamin D is also important for lung health since birth. Di ba nga kapag nagbubuntis pa lang yung mga mommies, di ba? Pinapag-supplement tayo ng ating mga doctor, mga OB na, ito, by this first trimester, third trimester, may mga vitamin D supplement na binibigay sa atin. Di ba? So yan, para syempre, sa paglabas pa lang ng baby ay ma-prevent na yung mga any respiratory diseases. So actually, yung mga prone ngayon, yung mga bata or sa paglaki natin, prone tayo sa mahina yung lungs natin. Actually, may kinalaman dito yung yung pinagbubuntis pa lang tayo. Yeah. Marami na ako kilala na ay mahina talaga yung lungs ko nung bata pa lang ako, pinanganak pa lang ako. Meron na akong lung problem. Kasi nga, hindi aware siguro yung parents or yung mommy na kailangan pala ganito yung dosage ng vitamin D nung nagbubuntis. Diba? So para sa mga buntis ngayon, sa mga nagplano magbuntis, ingatan natin na make sure na ma-meet natin yung dose ng vitamin D na i-require sa atin ng ating doctor, ng mga OB natin. Make sure na inumin natin yung mga supplements na ipapainom ng ating mga OB. Diba? So make sure na talagang pinagbubuntis pa lang para in the long run, pag naging adult na or paglabas, hindi sakitin yung ating mga anak or tayo mismo. Diba? So yun, vitamin D is very important din.
Number 4, naka-specify din dito, selenium. Selenium acts as an antioxidant din. Grabe, no? Ang dami palang mga vitamin or mineral na mayaman sa antioxidant. Interacting with other nutrients such as, so pag sinama mo sa vitamin E, yung selenium, nagpo-protect siya ng cells against oxidative stress. Ano ba yon? Ito yung mga nagkukos ng cancer. Ito yon, yung mga oxidative stress na yan. So, selenium is important din. Okay? Yung mga pagkain na mayaman sa selenium, Google na lang po natin yan. Meron yan. Number 5, zinc. Zinc is essential then for the synthesis of DNA and is an enzymatic cofactor that participates in various physiological and metabolic functions in the body. It is also known to induce the production of melatonin, which is rich in cysteine and is therefore potent OH radical scavenger. Tagalinis ng mga radicals which causes diseases and cancers. So yun yung ating mga yun yung ating mga vitamin and mineral na nakakatulong to improve or to maintain our respiratory health. Okay? Meron din tayong ito na yung last natin, no? You should also limit simple carbs. Ito na. Sugars, number 1 yan. Yung mga table sugar, basta yung mga refined. Iwas tayo dyan. Number 2, limit trans fat and omega-6. So, kumbaga ito yung mga bad fats. Huwag tayo dyan. Maintain body mass index. Kasama na rin to sa pag-maintain ng healthy weight. Tapos ito, drink at least 6 to 8, actually 8 to 10 na ngayon eh. 8 to 10 glasses of fluid a day. Fluid, tubig to hindi ito yung mga sodas, hindi yung mga juices na naka-canned or processed. It has to be fresh juices or yung mga, talagang basically to be safe na lang is water na lang talaga. Para talagang wala nang, wala nang mga kasamaan pa na kasama. Tubig na lang tong fluids a day. So ito, I hope ay tayo po ay natuto muli sa ating pinag-usapan sa araw to regarding sa respiratory health. So i-apply po natin sa ating sarili, sa ating family, i-share po natin sa ating mga loved ones and friends na nangangailangan po ng ganitong information. Okay, maraming salamat at gusto ko rin munang pasalamatan yung mga viewers natin. Nandito, sina Ma'am Yang Laurena, Ivan Mongoso, Linda Quiñones, John Rom Elon, Aida Nuol, sino pa? Sandra Bergancia, Cesar Dejos, Michelle Baque, Reyda Salem Biray, Odessa Aquino, Marivic Abanes, Mampe Mahor, Girly Aguilion, Hensi Dumogan, hello, at Mambelia Quiñones. Maraming salamat at Blessy May Jeronimo. Maraming salamat sa panonood nyo at nawa ay natuto din kayo. Kasi sasabihin nyo palagi na lang yan ang narinig natin. Oo. Pero yun po ang magbibigay sa atin ng reminder na ano mga kailangan natin during this respiratory natin mga diseases na kung paano maiiwasan. na common. Yes. Common ngayon eh. Tsaka meron kasi mga sakit ngayon na inuubo. Ang tagal mawala, ang tagal gumaling, di ba? So at least kahit na paano, meron tayong idea kung paano pe-prevent na lumala or tumagal yung ating mga respiratory diseases. Yan. Sige. At maraming salamat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa amin at wag po kayong aalis dahil today is Friday, araw ng mga tatay. Wag tayong aalis dyan. I-share yung mga links sa ating mga kapatiran at tayo ay pagpalain muli sa ating topic sa mamaya sa The Baptist Lunch. Kaya wag po kayong aalis. Susunod na po ang The Baptist Lunch.